Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-unlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Yan ang unang point niya dito. Diba? One, hindi niya dininay na life is harder habang tumatagal. Ang buhay sa Pilipinas ay humihirap. Hindi niya dininay. As a matter of fact, sinabi niya ngang pataas ng pataas ang bilihin. Wherein, before, she was not saying this. Why? Tatamaan ho ang gobyernong nakaupo ngayon. But this time, may konting kurot na. Diba? May konting kurot na. Huwag na tayo magpolitika, isipin na lang natin na nagugutom na talaga ang mga Pilipino. Hindi niya dininay, ha? So, para niya na sinabing kulang. Tinimbang, ngunit kulang. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. So, isa yon, di ba? Hindi ito panahon ng pamumulitika. Mukhang ganun ang ginawa sa kanya. Pamumulitika. Banat ba mukhang hindi naman, mali naman yung interpretasyon mo. Antay kayo, antay kayo. Ipapakita ko sa inyo na meron siyang pitik dito. Ha? Pamumulitika. Alam niyo ang ginawa sa kanya, di ba? Pinulitika ho siya. Sa totoo lang, pinulitika ho siya dahil sabi ko nga sa inyo, kung talagang totoong masasabing nagagalit sila kasi hindi may paliwanag ang confidential fund ng kanyang opisina, remember, there is courtesy given to the office of the Vice President. Kaya nga, di ba, tandaan ninyo, yung mga nakaraan, although they do not have confidential fund, pero pagdating ng Office of the Vice President, mabilis lang yan, dinidiscuss yung budget nila. They're giving courtesy to the Office of the Vice President. And because ngayon, alam natin na kinontra niya si Tambaluslos, pinulitika ho siya. Ipinahiya sa kamera. At ito na nga ho, kitang-kita naman po natin ang nangyayari. Bakit kanyo? Kasi kung talagang honest sila sa pera, hindi naman ho sila honest sa natatanggap na miscellaneous extraordinary fund na natatanggap ng Kamara. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, yan. Huwag kayong sumama sa lahat ng uri ng pag-aapi. Naku po, malalim ho yan. Sino kaya yung kinakausap niya dito? Kinakausap niya kaya taong bayan? O ilang mga membro ng Congress? Pakingge. Sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Yan na ho yun. Iyan na ho yung matinding banat.
Ano ho yun? Magmasid. Magmasid tayo at kilalanin kung sino ang mga nasa paligid at sino yung talagang mapapagkatiwalaan. Ulitin natin yung part na yun. Ha? Magmasid kung sino talaga. Sa madaling salita, feeling ko this is not a message sa taong bayan. This message is to the political arena. Magmasid kayo kung sino talaga ang tunay na kaibigan nyo. Tulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Huwag kayong sumama sa uri ng pang-aapi. Yan nga, di ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ipinahiya yung anak niya, inapi yung anak niya. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Sa madaling salita, this is a loyalty check sa mga congressman, sa mga politiko, sa mga LGU, officials. Magmasid kayo at alamin nyo talaga kung sino yung tunay na nasa tabi ninyo, kung yan ba'y tapat. Naku po. Tandaan ninyo, minsan lang magsalita itong si VP Sara Duterte. Pag ito nagsalita at bumitaw ng Delsen, maraming salamat po. Sa mga nakakaalala, thank you very much. Hindi totoo. Ito, walang, magmasid. Ibig sabihin, huwag tatanga-tanga sa pagbobot, sa pagbot. Oo, alam mo, pag sinabi mong magmasid kayo, ibig sabihin, sige nga pag sinabihan kayo ng, magbantay kayo, pagmasdan ninyo. Ano ibig sabihin nun? May ahas. May dyan, merong, una-una merong hudas, ika nga. Pag sinabi mo magmasid kayo sabihin, tingnan talaga ninyo kung baka yung mga katabi nyo dyan. Loyalty check to. Kaya kayong mga congressman, tandaan ninyo, yung pagiging sip-sip ninyo kay Romualdez. Pag kayo minarkahan, tandaan ninyo ito. Tandaan nyo ito. Iba nagmarka ito si VP Sara Duterte pag kayo namarkahan. Sa tingin ninyo, hindi niya alam kung sino yung mga talagang tapat sa kanya? 6 na taon lang yan. Huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kakalimutan. Baka nga hindi pa umabot ng 6 na taon niya sinisip-sipan yung dinidilaan niyo ng puwet Baka puti na puwet niyan. Baka hindi tumagal ng 6 na taon yan. Baka bumaligtad ang niyan. One of these days, bumaligtad ang kasaysayan natin. Huwag kayong parang tornado lang yan, mekos-mekos lang yan, mga insan. Ikot-ikot lang yan. Hindi totoo, di ba? Isipin nyo na mabuti yan. Sandali lang nakupag ka. Ako, I'm telling you now. I'm telling you now. Ito lang You better watch out. You better not cry. Because I'm telling you now. Inday Sara is coming to town. Hindi ako sabi nito ni Lance, curious lang ako, nababasa mo bang baka magkaroon ng civil war pag hindi. Wala. Ako ito. Honestly, sabi naman paulit-ulit ni Pangulong Duterte, ayaw niya ng kudita, ayaw niya ng And knowing Mr. President, he always abide by the law. Okay? But it is in the law that if hindi na masaya ang mga congressman, ay pwede nilang patalsikin ng Speaker of the House. Don't ever forget, 2025, magpapalitan ho ng mga congressman, magpapalitan ho ng senators. Maaari ho magkaiba-iba, magbabalasa ho yan Kaya you better watch out.
Better not cry. Antayin ninyo. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Naku po. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Naku, malalim to. Para mo na rin sinabing, tandaan, sa mundo na ito, meron ding katapusan. Malalim ito, Brad. Hindi yung bitaw ni BP Sara dito, malalim ito. May panahon ng kapanganakan at kamatayan. Naku po. Panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naka! Tandaan niyo yan, may panahon ng pagtatanim at pag-aani. Ito, sigurado ako. Ang mga Duterte, si Senator Bongo, si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, kung tanim at tanim lang para sa mga local officials and mga mambabata. Sigurado ko marami lang ang madadaldal dyan na mga congressman. Actually, pansinin nyo sino lang ba yung mga madadaldal na congressman dyan? Actually, isa lang ang nakita ko pa ngayon Tapos itong yung Secretary General. Pansinin nyo yung Secretary General ng Congress, Secretary ng General ng House of Representatives. Kailan nyo lang nakita yan? Sa totoo lang. Hindi ba? Kailan nyo lang nakita yan? Ngayon lang yung pagkakataon na yan Di ba? Ngayong pagkakataon lang na yan, nakita yan. Bakit? Mukhang nagtatago yung mga congressman. Mukhang binabalansin nila. Sandali, kakampi ba kami kay Tambaluslos o kay BP Sara Duterte? Yan totoo Panahon ng pagsugod at paghilom. Naku, panahon ng pagsugod at paghilom. Panahon ng pagwasak at pagtatayo. Naku, panahon ng pagluha at pagtawa. Panahon ng pagluluksa at pagsayaw. Panahon ng pagkalat at pagtipon ng mga bato. Panahon ng yakap at panahon ng pag-iwas sa pagyakap. Naku, patay tayo. Panahon ng paghanap at pagtigil sa paghahanap. Panahon ng pag-iingat at pagtatapon. Panahon ng pagpunit at pagtahi. Panahon ng katahimikan at panahon ng pagsasalita. Panahon ng pagmamahal at pagkapuot. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Sa bawat yugto ng ating buhay, mahalaga na piliin natin ang kabutihan, pagkakaunawaan at pagkakaisa. Sa bawat panahon, maging matatag tayo sa pagharap sa hamon at maging handa sa pagtanggap ng pagbabago. Ang mensahe ko na ito ay naglalaman ng mga salita mula sa aklat ng Ecclesiastes na nagpapakita ng mahalagang mensahe tungkol sa mga panahon ng buhay at kung paano tayo dapat kumilos at mag-isip sa bawat isa sa mga ito. Magtulungan tayo para sa kapakanan ng ating bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Syukran, Jasilan. Ito lang masasabi ko lang sa inyo. Parang ganito to Simpleng-simple. If Vice President Sara Duterte doesn't care or have nothing to say at all, he won't say anything at all. As simple as that. Knowing the action of the Vice President sa mga recent pangyayari, si VP Sara Duterte, hindi ho yan yung mahilig magsalita, dumaldal. In other words, siya yung tipo ng taong shut up. Nagsashut up po siya pagka hindi naman kakailanganin magsalita. Ganun ho siya Diba? Magkaiba ho sila ni PRRD. Si PRRD, pagka merong bumanat, banat din yan. Si VP Sara hindi. Malalim, hindi naman sinasabi ko hindi malalim si Pangulong Duterte Pero si VP Sara, pagka tahimik lang yan.
Pag wala naman siyang gustong ipakalat na mensahe, tatahimik lang yan. As a matter of fact, ang bibitawan nga lang niyan ay yung suporta sa gobyerno. Suporta kay Pangulong Marcos. Pero pag siya nagsalita na, malalim ang ibig sabihin nun. Sabi nga niya, sa madaling salita, lahat ng bagay may oras. Ngayon, ang oras ng pagmamasid. Observe. Ano yung ino-observe niya? Ang minamasid niya kung sino talaga ang kanya, sino talaga ang kakampi niya, at sino ang gumamit lang sa kanya. Vice President Sara Duterte, you listen to me very carefully. Your Honor, and Honorable Vice President, kami pong mga tunay na Duterte supporter na nanatiling nasa likod ng iyong ama mula simula hanggang ngayon, hanggang kaduluduluhan. Kahit po kayo ay tila napansin naming pumunta sa kabila kay Pangulong Marcos, hindi namin binitawan ang inyong ama dahil naniwala kami sa sinabi ng inyong ama. And I know from the deepest bottom of your heart, etong sigurado ko, now you know that the people na dumikit sa inyo is actually ginamit lang kayo. Ginamit lang kayo para sila po ay mapunta sa kanilang mga posisyon. At nung sila po ay nasa posisyon na, eventually, inilaglag na kayo. Kami pong mga tunay na Duterte supporter, hindi umalis sa inyong ama. And we would give the same support to you. Para ho, magkaroon talaga ng tunay na patuloy na pagbabago. Ako, honestly, marami nagsabi sa akin, dapat nga magtampo kayo dyan kay BP Sara kasi kung hindi naman sa kanya, di mananalo yun si ano eh. Hindi, totoo, di ba? Marami sa inyo nagalit pa nga eh, di ba? Oh, kasalanan naman dyan ni BP Sara, kaya nanalo yung ano na yan eh. Alam mo ako, ayoko sisihin eh. Kasi alam nyo, malalim eh. Politics is so deep na ayoko maging judgmental sa kahit sino man as much as possible. Especially sa anak ni Pangulong Duterte. Kung bakit siya nagdesisyon sumama doon sa kabila. But for me, ito lang. We would stick to this DDS o diehard Duterte supporter kasi we really believe that only your father desired to have true change in our country.